Isang malutong na sampal ng katotohanan ang dumurog sa mundo ni Rafael. Habang abala siya sa pagbuo ng kanilang pangarap na bahay, ang kanyang fiancé at matalik na kaibigan ay abala naman sa pagbuo ng planong ubusin ang kanyang yaman. Gagamitin lang natin siya hanggang sa kasal. Ang tawa ni Kiara na tila lason sa pandinig. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ni Rafael ay nagiging bakal na ititira niya pabalik. Sino ang tunay na itatapon sa kangkungan? Ang paghihiganti ay isang sining na isinisilbi ng malamig. Konting tiis na lang, Nico. Kapag pirmado na ang marriage contract at nailipat na ang mga titulo sa pangalan ko, wala nang magagawa ang uto-utong yan. At sa'yo naman, ang workshop na matagal mo nang pinapangarap. Ang boses na yon, ang malambing, at tila anghel na tinig ni Kiara ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses na dati ay nagdadala ng kaligayahan kay Rafael ay tila isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa labas ng pinto ng kanilang private office, nakatayo si Rafael. Hawak niya ang isang supot ng mainit pa na bibingka at puto-bumbong, ang paboritong merienda ni Kiara na sinadya pa niyang bilihan sa kabilang bayan. Ramdam pa niya ang init ng kakanin sa kanyang palad, ang bango ng nasunog na dahon ng saging na sumasama sa hanging dapit hapon. Isang sorpresa sana ito para sa kanyang fiancé na nitong mga huling araw ay tila pagod na pagod sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na kasal. Ngunit ang sorpresang dala niya ay naging isang sumpa. Sigurado ka ba, Kiara? Baka mahalata ni Rafael na dinodoktor natin ang mga audit ng kumpanya. Ang narinig niyang sagot ng isang lalaki. Kilala niya ang boses na yon. Si Nico, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niyang humawak ng pananalapi ng kanyang negosyo habang abala siya sa paglikha ng mga disenyo. Narinig ni Rafael ang isang malutong na tawa mula kay Kiara, isang tawang hindi niya kailanman narinig sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Ito ay tawang puno ng pangungutya at kawalang hiyaan. Masyadong bilib sa sarili ang magaling mong kaibigan, Nico. Akala niya, dahil magaling siyang magdisenyo ng muebles, alam na niya ang lahat. Napakadali niyang paikutin. Konting lambing ko lang, konting iyak tungkol sa utang ni Mama. Pirma agad siya ng tseke. Ang tanga-tanga niya, hindi ba? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kiara, ang mundo ni Rafael ay tila dahan-dahang gumuguho. Ang bawat pangako ng pag-ibig, ang bawat gabing pinagpuyatan nilang pag-usapan, ang kanilang hinaharap, ang bawat sakripisyong ginawa niya para maibigay ang marangyang buhay na hinihiling ni Kiara. Lahat ng yon ay isa lamang palang malaking palabas, isang maruming sining ng panlilinlang. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Rafael sa supot ng pagkain. Ang supot ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa sahig ng walang imik, tila isang simbolo ng kanyang gumuho na pangarap. Ang init ng bibingka ay tila lumipat sa kanyang mga mata, nagiging mainit na luha na hindi niya hinayaang pumatak. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na papel. Kinailangan niyang isandal ang kanyang balikat sa malamig na pader ng hallway para hindi tuluyang matumba. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho, naiwan siyang naghahabol ng hininga sa gitna ng isang lason na katotohanan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanilang kasal sa susunod na buwan, ay tila isang kristal na binitawan mula sa itaas at nadurog sa libu-libong piraso. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang panginginig na hindi nanggagaling sa ginaw, kundi sa isang matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Gusto niyang sipain ang pinto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kumprontahin ang 2 taong pinakamahalaga sa kanya na ngayon ay tila mga demonyong naghahati sa kanyang bangkay.
Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging natuto sa hirap bago siya naging matagumpay, ang nagsabing huminto. Muling nagsalita si Nico, ang boses ay puno ng pagnanasa. Pagkatapos ng kasal, tayo na ang magsasama sa mansyon na ginagawa niya. Hahayaan nating mabulok siya sa sarili niyang mga utang habang tayo ay nagpapakasasa sa pinaghirapan niya. I can't wait, Nico. Pagod na akong magpanggap na mahal ang isang taong boring na katulad niya. Isang buwan na lang at malaya na tayo. Sagot ni Kiara, kasunod ang tunog ng kanilang paghalik. Isang tunog na tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Rafael. Ang bawat halik na naririnig niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang bawat tawa nila ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa loob ng silid na yon, ang kanyang fiancé at ang kanyang matalik na kaibigan ay nagpaplano ng kanyang kamatayan, hindi ng katawan, kundi ng kanyang buhay, ng kanyang dangal, at ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Rafael. Inayos niya ang kanyang polo, kahit na ang pakiramdam niya ay tila binabalatan siya ng buhay. Ang kanyang mukha, na dati ay palaging may ngiti para sa lahat, ay naging tila isang maskara ng bato. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng sining, ay naging madilim at malamig na tila malalim na karagatan bago ang isang malakas na bagyo. Hindi siya papasok. Hindi niya sila bibigyan ng pagkakataong makagawa ng bagong kasinungalingan. Tinalikuran ni Rafael ang pinto. Sa bawat hakbang niya palayo sa opisina, ang bawat alaala ng 5 taon ay tila mga aninong pilit na humahabol sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Ang bibingka na naiwan sa sahig ay naging malamig na, tila ang pagmamahal na baon niya kanina. Habang naglalakad siya sa hallway ng kanyang sariling gusali, ang bawat manggagawa na bumabati sa kanya ay hindi niya napapansin. Ang tanging naririnig niya ay ang alingawngaw ng tawa ni Kiara at ang plano ni Nico. Huminto si Rafael sa tapat ng malaking bintana sa dulo ng hallway, nakatingin sa papalubog na araw na nagkukulay dugo sa langit ng Maynila. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na hindi maalis-alis. Bakit? Bakit ang taong ibinigay mo ang lahat ay siya pang kukuha ng natitira mong hininga? Bakit ang kamay na hinahawakan mo ng mahigpit ay siya pang may hawak ng kutsilyong itatarak sa iyong likod? Huminga ng malalim si Rafael. Sa loob ng kanyang dibdib, ang nagdurugong puso ay unti-unting tumitigas. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito ay naging isang matalim na determinasyon. Kung ang buhay niya ay isang disenyo na sinubukan nilang sirain, sisiguraduhin niyang ang huling kabanata ng disenyong ito ay hindi ayon sa kanilang plano. Sa altar ninyo matatagpuan ang inyong hantungan, ang bulong ni Rafael sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pangako ng isang tahimik na paghihiganti. Iniwan niya ang gusali nang hindi lumilingon. Ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya ang magiging mata ng kalamidad. Nang gabing iyon, ang bahay na itinuring ni Rafael na kuta ng kanyang katahimikan ay tila naging isang entablado ng isang madilim na dula. Pagkapasok pa lamang niya sa pintuan, ang amoy ng nilulutong paborito niyang adobo ang sumalubong sa kanya. Isang eksenang dapat sana ay nagbibigay ng init sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot sa kanyang kalamnan. Hon, mabuti naman at nakawi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Masayang bati ni Kiara habang patakbong lumalapit sa kanya. Isinuot ni Kiara ang kanyang mga braso sa leeg ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila ba walang bahid ng kataksilan. Ang bango ng kanyang pabango, ang mamahaling brand na niregalo ni Rafael noong kanilang anniversary, ay pumasok sa ilong ni Rafael. Dati, ang amoy na ito ang nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon, bawat langhap niya ay tila lason na nanunuot sa kanyang baga. Okay ka lang bahon,
Bakit parang ang lamig ng balat mo? Tanong ni Kiara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala habang hinahaplos ang pisngi ni Rafael. Pinilit ni Rafael na bumuo ng isang ngiti, isang maskara na sapat na makapal upang itago ang naglalagablab na galit sa kanyang ilalim. Pagod lang sa opisina, Kiara. Maraming kailangang tapusin bago ang kasal. Kaya nga dapat ay mag-relax ka lang. Hayaan mo na si Nico ang gumawa ng ibang paperworks, di ba? Sabi mo naman, mapagkakatiwalaan mo siya. Sabi ni Kiara habang iginigiya siya patungo sa hapagkainan. Ang bawat salita ni Kiara ay tila isang mariing pako na ibinabaon sa sugat ni Rafael. Ang pagbanggit niya sa pangalan ni Nico nang ganoon kadali ay nagpapakita lamang kung gaano kahusay ang kanyang fiancé sa paglalaro ng kanyang papel. Hindi pa man sila nakakaupo, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang ina ni Kiara, si Aling Shoni. Suot nito ang kanyang magarbo at makulay na duster habang ang mga daliri ay puno ng gintong singsing na lahat ay galing sa bulsa ni Rafael. Aba, Rafael, buti at nandito ka na. Alam mo ba, kanina pa ako kinukulit ng mga kumare ko. Ang gaganda raw ng mga imbitasyon ninyo. Sabi ko na naman, syempre, hindi tinipid ng menugang ko ang kasal na ito. Sabi ni Aling Shoni habang nauupo ng D4. Hindi sumagot si Rafael na natiling nakatitig sa plato. Ngunit hindi tumitigil si Aling Sioni. Pero Rafael, hiha, may munting problema lang sana ako. Alam mo naman ang maintenance ko sa high blood. At itong kapatid ni Kiara, kailangan ng pandagdag sa matrikula. Baka naman pwedeng madagdagan ang allowance na binibigay mo sa amin ngayong buwan para naman hindi tayo mapahiya sa mga kamag-anak natin pagdating ng kasal. Dagdag pa nito, ang boses ay puno ng demandang nakabalot sa pakiusap. Nararamdaman ni Rafael ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Naalala niya ang narinig niya sa opisina kung paano siya tinawag na uto-uto at tanga ng sarili niyang fiancé. At ngayon, heto ang kanyang magiging biyenan. Ginagamit muli ang konsepto ng pamilya at utang na loob upang ubusin ang kanyang pinaghirapan. Ma, naman, wag mo munang abalahin si Rafael tungkol dyan. Pagod ang tao. Kunwari ay pagtatanggol ni Kiara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin din kay Rafael. Naghihintay ng sagot. Ayos lang, maikling sagot ni Rafael. Ibibigay ko ang kailangan ninyo. Basta siguraduhin ninyong maayos ang lahat para sa kasal. Ang sagot na yon ay tila musika sa pandinig ng mag-ina. Nagkatinginan ang dalawa, isang sulyap na puno ng tagumpay. Ipinagpatuloy nila ang pagkain. Nagkukwentuhan tungkol sa mga mamahaling detalye ng kasal. Habang si Rafael ay nananatiling tahimik, dumating ang pagkakataon na hinalikan ni Kiara si Rafael sa pisngi habang inaabot ang pitsel ng tubig. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Rafael ang pagnanais na umiwas, na itulak ang babaeng ito palayo. Ngunit nanatili siyang matigas. Sa ilalim ng mesa ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Mas pinili niya ang hapdi ng sariling balat kaysa sa hapdi ng katotohanang katabi niya ang isang ahas. Salamat, Hon. Napakabuti mo talaga. Kaya siguro mahal na mahal kita. Bulong ni Kiara sa kanyang tainga. Ang bawat titik ng salitang mahal mula kay Kiara ay tila isang uod na gumagapang sa balat ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang sabihin ang mga salitang iyon matapos planuhin ang kanyang pagbagsak. Ngunit pinigil niya ang kanyang hininga. Ang kanyang paghihiganti ay hindi dapat magsimula sa isang simpleng away. Ito ay dapat maging isang perpektong obra maestra. Matapos ang hapunan, lumabas si Rafael sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Ang gabi ay madilim at ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga poste sa kalsada. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate.
Ito ang sasakyan ni Nico. Ngunit hindi si Nico ang kumuha ng atensyon ni Rafael. Sa tabi ng sasakyan, may kausap si Nico na isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip ang mukha. Masyadong malayo ang distansya para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit kitang-kita sa kilos ng katawan ni Nico ang tensyon. May iniabot na sobre ang estranghero kay Nico at mabilis itong itinago ng kanyang kaibigan sa loob ng kanyang sasakyan. Sino ang lalaking yon? At anong kinalaman nito sa mga plano ni Kiara at Nico? Nanliit ang mga mata ni Rafael habang pinagmamasdan ang mabilis na pag-alis ng estranghero sa dilim. Ang puzzle ay unti-unti pang nadaragdagan ng mga piraso at tila mas malalim pa ang balon ng kasinungalingan kaysa sa unang inakala niya. Habang nakatayo sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, alam ni Rafael na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa isang nawasak na puso. Ito ay tungkol sa isang digmaan na hindi niya pwedeng matalo. Dapat kang magpasalamat sa amin, Rafael. Kung hindi dahil sa pamilya namin na tumanggap sa'yo noong nagsisimula ka pa lang, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa maliit at maalikabok mong workshop. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Sioni ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Rafael habang nagaganap ang kanilang hapunan. Nakaupo siya sa kabisera ng hapag, ang lamesang siya mismo ang nagdisenyo at bumuo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Nakahain sa harap nila ang mga pagkaing in-order ni Rafael mula sa isang sikat na restaurant, lechon manok, kare-kare, at sari-saring seafood. Ngunit para kay Rafael, ang bawat subo ay tila buhangin na mahirap lunukin. Ma, tama na muna yan. Mahinang saway ni Kiara habang hinihiwa ang karne. Ngunit walang bakas ng tunay na pagpigil sa kanyang boses. Sa halip, may himig pa ito ng pagsang-ayon. Alam naman ni Rafael yon. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para sa atin. Di ba, Hon? Tiningnan ni Kiara si Rafael at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Isang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pait sa kanyang lalamunan. Ang konseptong ito ng utang na loob ay paulit-ulit na ginagamit ng pamilya Villaflor upang igapos siya sa kanilang mga kagustuhan. Sa loob ng 5 taon, tinustusan niya ang lahat. Ang luho ni Kiara, ang mga utang sa sugal ni Aling Sioni, at ang pag-aaral ng mga kapatid nito. Lahat ng yun ay tinanggap niya dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, ang utang na loob na yon ay hindi na isang pasasalamat. Ito ay naging isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang kaluluwa. Rafael, hiho. Biglang singit ni Lola Ines, ang lola ni Rafael, na kanina patahimik na kumakain sa gilid. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig sa katandaan. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ang mahalaga ay ang inyong pagsasama, hindi ang dami ng pera na ibinibigay mo. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Aling Sioni. Ano ba naman kayo, Inang Ines? Siyempre kailangan ng pera para sa magandang kinabukasan. Huwag na kayong makisali sa usapan ng mga bata. Baka tumaas lang ang presyo ninyo. Nakita ni Rafael kung paano yumuko ang kanyang lola, ang tanging natitirang kadugo na tunay na nagmamahal sa kanya. Ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili ay walang-wala kumpara sa sakit na makitang minamaliit ang kanyang lola sa loob mismo ng tahanang itinayo niya para rito. Matapos ang hapunan, tumayo si Rafael upang kumuha ng gamot ni Lola Ines sa kusina. Sumunod ang matanda sa kanya. Doon, sa lilim ng madilim na sulok ng kusina, hindi na napigilan ni Rafael ang pagpatak ng isang butil ng luha. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagod. Isang pagod na nagmula sa pagpanggap na bulag sa harap ng katotohanan. Dahan-dahang lumapit si Lola Ines at gamit ang kanyang nanunuyo at kulubot na mga daliri, pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Rafael. Walang salita,
Tanging ang init ng kanyang palad ang nagsilbing kanlungan ni Rafael. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kusina, naramdaman ni Rafael na may nakakaalam ng kanyang pagdurusa. Ang haplos ng lola ay tila nagsasabing, "Nandito lang ako, apo. Nakikita ko ang iyong sugat." Isang sandali ng purong pagmamahal sa gitna ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. "Salamat, lola," bulong ni Rafael habang humihinga ng malalim upang ibalik ang kanyang maskara ng katatagan. Pagbalik ni Rafael sa sala, nakita niyang wala na roon si Kiara at Aling Sioni. Narinig niya ang boses ni Kiara mula sa itaas, sa bandang kwarto ni Lola Ines. Mabilis ngunit tahimik na umakyat si Rafael. Huminto siya sa tapat ng pinto at doon ay narinig niya ang malakas at matalim na sigaw ni Kiara. "Ano ba, Inang Ines? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag ninyong pakialaman ang mga gamit ko? At bakit ba kayo laging nakadikit kay Rafael? Alam ninyong stress na ang tao, dinadagdagan nyo pa ng mga drama nyo. Matanda na kayo. Dapat ay nagdarasal na lang kayo sa sulok, hindi yung nakikisaw-saw pa sa usapan tungkol sa pera. Nakakahiya kayo sa mga bisita ko." Ang bawat salita ni Kiara ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Rafael. Ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay, ang babaeng akala niya ay mag-aalaga sa kanyang lola, ay siya pa palang nagpapahirap dito kapag wala siya. "Pasensya na, Kiara. Akala ko lang ay kailangan ni Rafael ng kausap." Ang nanginginig na sagot ni Lola Ines. "Kausap? Ako ang asawa niya bukas makalawa, kaya ako lang ang kailangan niyang kausap. At itigil niyo na ang pag-iingay tungkol sa pagod niya, dahil utang niya sa pamilya ko kung nasaan siya ngayon. Kung ayaw ninyong itapon ko kayo sa kalsada, manahimik kayo." Nakahawak si Rafael sa doorknob, ang kanyang mga libro sa daliri ay pumuti sa higpit ng pagkakahawak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababadya ng digmaan. Gusto niyang buksan ang pinto at kaladkarin si Kiara palabas, ngunit may mas malalim na plano ang kanyang isipan. Hindi sapat ang isang simpleng komprontasyon. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali upang ipakita sa lahat kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng magandang mukha ni Kiara. Dahan-dahang binitawan ni Rafael ang pinto at bumalik sa dilim ng hallway. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Ang tanikala ng utang na loob na ginamit nila para itali siya ay siya ring gagamitin niya upang igapos sila sa sarili nilang kapahamakan. Ngunit isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Hanggang saan pa ang kayang gawin ni Kiara para makuha ang gusto niya? At sino ang lalaking nakita niya sa labas kagabi na kausap ni Nico? May kinalaman ba ito sa kaligtasan ni Lola Ines? Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang paglalim ng puot sa puso ni Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbibilang ng mga araw patungo sa isang kasal na magiging libing ng lahat ng kanilang mga lihim. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, ang tanging lugar na nagbibigay kay Rafael ng kapayapaan ay ang kanyang workshop. Dito, sa gitna ng amoy ng bagong tabas na nara at mahogany, at sa ilalim ng malalambot na liwanag ng mga bumbilya, nararamdaman niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang tunog ng mga kagamitang humahasa sa kahoy ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa kanyang naglalagablab na puot. Kahit pansamantala lamang, doon niya natagpuan si Elena. Nakasuot ito ng kanyang apron na puno ng alikabok ng kahoy, ang buhok ay maingat na nakapusod, at ang mga mata ay nakatuon sa isang maselang disenyo ng sandalan ng upuan. Si Elena ay hindi lamang isang empleyado. Siya ang pinakamahusay na artisan sa workshop ni Rafael. Tahimik, masipag, at may malalim na pag-unawa sa sining ng pagbuo. Mga katangiang tila naglaho na sa mundong ginagalawan ni Rafael sa labas ng gusaling ito. Hindi napansin ni Elena ang pagdating ni Rafael hanggang sa maramdaman niya ang anino nito sa kanyang likuran.
Lumingon siya at agad na napansin ang kakaibang dilim sa mga mata ng kanyang amo. Sir Rafael, akala ko po ay maaga kayong uuwi para sa paghahanda ng inyong kasal, bati ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng isang tuyot na lupain. Hindi agad sumagot si Rafael. Hinawakan niya ang isang piraso ng kahoy na nasa mesa, dinarama ang bawat ukit at gaspang nito. Minsan, mas madaling ayusin ang isang sirang kahoy kaysa sa isang sirang buhay, Elena. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagod na hindi kayang itago ng kahit anong maskara. Tumitig si Elena sa kanya. Marami na siyang nakitang pagsubok na pinagdaanan ni Rafael mula sa simula ng kanilang workshop hanggang sa paglago nito, ngunit ngayon lamang niya nakitang ganito ang lalaki. Parang isang gusali na maayos ang labas, ngunit dahan-dahang gumuho ang pundasyon sa loob. Nang walang sinasabi, iniwan ni Elena ang kanyang ginagawa at naglakad patungo sa maliit na sulok ng workshop kung saan naroon ang kanilang takore. Maya-maya pa ay bumalik siya na may dalang isang tasang mainit na kape. Inilapag niya ito sa harap ni Rafael. Uminom muna kayo, sir. Masyadong mabigat ang dala ninyo. Kahit ang pinakamatibay na kahoy, nababalik kapag sobrang bigat na ng ipinapatong sa kanya, sabi ni Elena. Ang simpleng pag-abot ng kape at ang mga salitang puno ng malasakit ay tumagos sa balutin ni Rafael. Sa loob ng bahay na puno ng mga taong humihingi sa kanya ng pera at pabor, si Elena lamang ang tanging taong nagbigay sa kanya ng isang bagay nang walang hinihinging kapalit. Isang kuryente ng tunay na koneksyon ang dumaoy sa pagitan nila, isang pag-unawa na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Elena, panimula ni Rafael matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Kailangan ko ang tulong mo. Pero kailangang manatili itong sikreto sa ating dalawa lang. Tumango si Elena, ang kanyang muka ay nagpapakita ng katapatan. Kahit ano po, Sir Rafael, utang ko sa inyo ang buhay ng pamilya ko. Gusto kong suriin mo ang lahat ng audit at payroll ng kumpanya sa huling 6 na buwan. Huwag mong gagamitin ang opisina ni Nico. Gamitin mo ang luma kong computer dito sa workshop. Gusto kong malaman kung saan talaga napupunta ang bawat sentimo na kinikita natin. Nagulat si Elena sa hiling ni Rafael. Alam ng lahat kung gaano kalapit sina Rafael at Nico. Ngunit hindi siya nagtanong. Sa halip, agad siyang tumalima. Sa loob ng sumunod na 2 oras, habang si Rafael ay nagpapanggap na abala sa pag-aayos ng isang cabinet, tahimik na nagtatrabaho si Elena sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng keyboard at ang malalim na paghinga ni Rafael. Habang tumatagal, ang mukha ni Elena ay unti-unting nababalot ng pagkabahala. Ang kanyang mga kilay ay nagsasalubong at ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa bawat impormasyong lumalabas sa screen. Sir Rafael, tawag ni Elena. Ang boses ay puno ng kaba. Lumapit si Rafael sa kanya. Ipinakita ni Elena ang mga digital na dokumento. Tama po ang hinala ninyo. May mga ghost employees na nakalista sa payroll natin sa nakalipas na 4 na buwan at ang lahat ng sahod nila ay idinideposito sa isang account na hindi pamilyar sa akin. Suriin mo kung kaninong account yan. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Mabilis na nag-type si Elena. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang pangalan ng may-ari ng account. Isang malakas na pintig ng puso ang naramdaman ni Rafael nang makita ang pangalan sa screen. Nico Serrano. Hindi lamang pala pagnanakaw sa kanyang fiancé ang ginagawa ni Nico. Dahan-dahan na rin nitong pinapatay ang kumpanyang itinayo ni Rafael nang may dugo at pawis. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. May nakita pa si Elena na isang malaking transaksyon, 5 milyong piso na inilipat noong nakaraang linggo lamang bilang payment for supplies sa isang kumpanyang hindi naman nila supplier. Sino ang may-ari ng kumpanyang ito? Tanong ni Rafael. Nakalista po rito ang pangalan ng presidente.
Si Kiara Villaflor, sir. Ang huling pisi ng pasensya ni Rafael ay tila napatid. Ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ay dahan-dahang binubutas ang barkong sinasakyan nila habang siya ay abala sa paggawa ng kanilang matitirhan. Ang sakit ay tila naging isang matalim na liwanag na nagmulat sa kanya sa lahat ng katotohanan. May isa pa po, sir, sabi ni Elena, habang itinuturo ang isang file na may markang pipet. Mukhang may mga komunikasyon si Nico sa isang broker para sa pagbebenta ng workshop na ito. Plano nilang ibenta ang lupaing ito pagkatapos ng inyong kasal. Napatitig si Rafael sa screen. Ang workshop na ito, ang kanyang santuaryo, ang alaala ng kanyang pagsisikap, ay nakaplano na palang ipagpalit sa pera ni Kiara at Nico. Humarap si Rafael kay Elena. Salamat, Elena. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Ipagpatuloy mo ang paghahanap ng iba pang ebidensya. Kailangan ko ng sapat na bala para sa araw ng kasal. Gagawin ko po, sir. Pero mag-iingat kayo. Kung kaya nilang gawin ito sa pera ninyo, hindi malabong may iba pa silang kayang gawin. Umalis si Rafael sa workshop bitbit ang isang piraso ng flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang hangin sa labas ay mas malamig na, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Isang apoy na hindi titigil hanggang sa maging abo ang lahat ng kasinungalingan ni Kiara at Nico. Ngunit habang nagmamaneho siya pauwi, isang anino ang napansin ni Rafael sa kanyang side mirror. Isang itim na sasakyan ang kanina pa sumusunod sa kanya mula nang umalis siya sa workshop. Ang estrangherong nakita niya kagabi na kausap ni Nico ay tila hindi na lamang basta nagmamasid. Sila na ba ang kikilos o si Rafael ang unang bibitaw ng nakamamatay na galaw? Para sa tagumpay, bro. Para sa bagong simula ng ating imperyo. Ang boses ni Nico ay puno ng sigla habang itinataas niya ang kanyang baso ng alak. Sa loob ng isang eksklusibong bar na madalas nilang puntahan, ang malamlam na ilaw ay nagbibigay ng mga anino sa mukha ng bawat isa. Ang tunog ng marahang musika sa paligid ay tila sumasabay sa pintig ng puso ni Rafael. Mabagal, mabigat, at mapanganib. Nagtagpo ang kanilang 2 baso. Lumikha ng isang matunog na hudyat ng isang huwad na pagdiriwang. Pinanood ni Rafael ang bawat galaw ni Nico. Ang paraan ng pagtawa nito, ang paraan ng pag-akbay nito sa kanya. Lahat ng yon ay tila isang dula na dahan-dahang nawawalan ng saysay. Salamat, Nico. Hindi ko alam kung nasaan ang kumpanya kung wala ang tulong mo, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang perpektong balat kayo ng isang taong walang alam. Sus, maliit na bagay, bro. Alam mo namang simula pa noong kolehiyo, ikaw na ang utak, ako naman ang bisig. Perfect combination tayo. Ani Nico, bago uminom ng malalim mula sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa sakim na inaasahan niyang makukuha. Pagkatapos ng ilang sandali ng kwentuhan tungkol sa mga alaala nilang dalawa, na tila ba sinusubukan ni Nico na palambutin ang loob ni Rafael, dahan-dahang inilabas ni Nico ang isang itim na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Tungkol nga pala rito, bro. Ito yung Project Genesis na nabanggit ko sa'yo. Isang malaking development sa Tagaytay. Kung pipirmahan mo ito ngayon, masisimulan na natin ang paglipat ng mga pondo para sa down payment ng lupa bukas. Sayang ang opportunity. Baka makuha ng iba. Tiningnan ni Rafael ang folder. Alam niya, batay sa impormasyong nakuha ni Elena, na ang Project Genesis ay isa lamang kumpanyang binubuo ni Nico at Kiara upang tuluyang mahigop ang lahat ng natitirang kapital ng kanyang workshop. Ang dokumentong nasa harap niya ay hindi para sa isang bagong proyekto. Ito ay ang kanyang sariling death warrant bilang may-ari ng kumpanya. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang mamahaling ballpen mula sa kanyang bulsa. Ibinaba niya ang takip nito
Ang bawat galaw ay sadyang pinabagal upang damhin ang tensyon na bumabalot sa kanila. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Nico habang hawak ang ballpen sa ibabaw ng papel. Sa sandaling iyon, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi ni Nico. Isang kaba na pilit nitong itinatago sa likod ng isang nangiti. Nakita ni Rafael ang isang ahas na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Ang ballpen sa kanyang kamay ay hindi na lamang panulat. Ito ay isang sandata na maaari niyang gamitin upang tapusin ang laro. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon para sa huling atake. Sigurado ka bang ito ang makakabuti para sa atin, Nico? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Siyempre naman bro, kailan ba kita ipinahamak? Para ito sa kinabukasan niyo ni Kiara. Isipin mo, pagkatapos ng kasal, wala na kayong iintindihin. Bahagyang ngumiti si Rafael. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tama ka. Para sa kinabukasan namin ni Kiara. Sinimula ni Rafael ang pag-ukit ng kanyang pirma. Ngunit sa huling bahagi nito, sadyang binago niya ang isang maliit na detalye sa kanyang stroke. Isang paraan na itinuro sa kanya noon upang markahan ang mga dokumentong pinirmahan sa ilalim ng pamumuwersa o panlilinlang na magpapawalang bisa rito sa harap ng tamang abogado. Nang makuha ni Nico ang folder, tila nakahinga ito ng maluwag. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa tagumpay na akala niya ay kanya na. Salamat, Rafael. Hindi mo pagsisisihan ito. Alam ko, Nico. Alam ko. Umalis si Rafael sa bar habang naiwan doon si Nico na tila nagdiriwang na mag-isa. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang apoy sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang unregistered number na tumatawag. Sinagot niya ito. Hello? Sir Rafael, ito po ang inupahan ninyong investigador. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at mabilis. Nandito po kami ngayon sa tapat ng Grand Hotel. Nakita po naming pumasok sina Miss Kiara at Mr. Nico sa iisang suite. May nakuha na po kaming mga litrato at video mula sa siwang ng kurtina bago nila ito isara. Hindi lang po sila nag-uusap tungkol sa negosyo rito, sir. Sapat na po ang nakuha namin para durugin ang kahit anong depensa nila. Ang bawat salita ng investigador ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Rafael. Ang katotohanan, kahit inaasahan na, ay mas masakit pa rin kapag ito ay napatunayan na. Ipadala mo sa akin ang lahat ng kopya. Ngayon din, utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pait. Opo, sir. Pero may isa pa po kaming nalaman. May kausap silang isang abogado kanina. Plano nilang isagawa ang huling paglilipat ng assets ninyo. Bukas ng umaga, bago pa kayo magising, napahigpit ang hawak ni Rafael sa manibela. Ang orasan ay dahan-dahang tumatakbo at ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Ang 2 taong akala niya ay kanyang sandigan ay handang iwan siyang duguan sa kalsada bukas na bukas din. Sige, bantayan niyo pa sila. Huwag kayong titingin sa malayo, sabi ni Rafael bago ibaba ang telepono. Sa dilim ng gabi, sa loob ng tahimik na sasakyan, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Ang laro ni Kiara at Nico ay malapit nang matapos, ngunit hindi sila ang magdidikta ng katapusan nito. Hindi na po ako makakahinga rito, Kiara. Maawa ka naman sa akin, apo. Ang nanginginig na boses ni Lola Ines ay umalingaw-ngaw sa hallway, sapat na upang patigilin ang mga hakbang ni Rafael na noon ay paakyat pa lamang ng hagdan. Ang lamig ng gabi ay tila lalong tumindi, tumatagos sa kanyang mga buto habang pinapakinggan ang pagmamakaawa ng tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya sa mundong ito. Inang Ines, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? This is for our own good. Masyadong malayo ang walk-in closet ko kung doon ko pa ilalagay sa kabilang kwarto. This room is perfect. At isa pa,
kailangan nyo na ring masanay sa mas maliit na espasyo. Mas madaling linisin, di ba? Ang boses ni Kiara ay matalas, puno ng iritasyon at walang bahid ng respeto. Naririnig ni Rafael ang tunog ng mga gamit na kinakaladkad sa sahig, mga gamit na pamilyar sa kanya. Ang tunog ng mga lumang kahon na nagagasgas sa tiles, ang kalansing ng mga luma at kupas na frame ng mga litrato na itinambak na lamang sa isang tabi. Dahan-dahang lumakad si Rafael patungo sa pintuan ng silid ni Lola Ines. Mula sa siwang, nakita niya ang eksenang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa galit. Ang mga lumang barot saya ni Lola Ines ay nakakalat sa sahig. Ang banig na paborito nitong tulugan ay nakatupi na sa isang sulok, tila isang basahan na wala ng silbi. Pero Kiara, dito na ako itinira ni Rafael mula nang mamatay ang mga magulang niya. Sabi niya, dito ako hanggang sa huling hininga ko. Hikbi ng matanda, habang nakahawak sa braso ni Kiara. Ganun ba? Well, things change, inang. At kung ayaw ninyong maging pabigat sa amin pagkatapos ng kasal, dapat matuto kayong sumunod. Look at this place. Ang baho ng amoy ng matanda. Nakakasira sa aura ng mga designer bags ko na ilalagay ko rito. Kung hindi lang dahil kay Rafael, baka sa home for the aged na kayo nakatira ngayon. Mariing sagot ni Kiara bago padabog na hinarap ang mga natitirang gamit sa cabinet. Hindi na nakapagtago si Rafael. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na anino na bumalot sa buong paligid. Agad na natahimik si Kiara. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng puot, ay biglang nagbago. Sa isang kisap mata, ang lobong nanunuklaw ay naging isang tupa na tila ba biktima ng sitwasyon. Hon? Kanina ka pa ba riyan? Mabuti at dumating ka. Tinutulungan ko lang si Lola Ines na mag-ayos ng mga gamit niya. Sabi ko kasi, mas maganda kung doon siya sa guest room sa ibaba para hindi na siya mahirapang umakyat baba ng hagdan. Para sa kalusugan niya rin ito, di ba? Sabi ni Kiara, habang mabilis na lumalapit kay Rafael upang humawak sa kanyang braso. Tumingin si Rafael kay Lola Ines. Ang matanda ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ngunit hindi ito makatingin ng diretso kay Rafael dahil sa takot na baka lalong magalit si Kiara. Salamat sa malasakit mo, Kiara. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bakit ang bilis niyo namang maglipat? Isang buwan pa bago ang kasal? Siyempre, para hindi tayo nagmamadalihon. You know how much I want our marriage to be perfect. At gusto ko, paglipat natin bilang mag-asawa, ayos na ang lahat. Sagot ni Kiara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkukunwari. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip lumakad siya patungo sa tambak ng mga gamit sa sahig. Doon, nakita niya ang isang maliit na ukit na gawa sa kahoy. Isang maliit na imahe ng pamilya na ginawa niya para sa kanyang lola noong 10 taong gulang pa lamang siya. Ito ang unang sining na ginawa niya gamit ang sariling kamay. Nakita niya itong nakahalo sa mga basura, may bahid ng dumi, at tila itinapon na lamang nang walang halaga. Pinulot ni Rafael ang maliit na ukit at maingat na pinunasan ang alikabok nito gamit ang kanyang thumb. Naramdaman niya ang bawat ukit na ginawa niya noong bata pa siya. Ang bawat hirap at pagmamahal na ibinuhos niya roon. Ito ang simbolo ng kanyang nakaraan, ng kanyang pundasyon. Ang makitang itinuturing itong basura ni Kiara ay tila isang huling hudyat na wala ng puwang ang babaeng ito sa kanyang buhay. Sa garahe ko muna ilalagay ang mga ito, Hon, para hindi nakaharang dito, sabi ni Kiara habang itinuturo ang mga kahon ng alaala ni Lola Ines. Sige, ako na ang maglalagay sa garahe. Maikling sagot ni Rafael. Binuhat ni Rafael ang mabigat na kahon at dinala ito sa garahe. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, ang bigat ng kahon ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang pagkakamali sa pagpili kay Kiara. Nang mailapag niya ang kahon sa malamig na semento ng garahe, binuksan niya ito ng bahagya. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit, nakakita siya ng isang puting sobre na hindi pamilyar sa kanya.
Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang pre-signed contract mula sa isang real estate company na nagpapatunay na ang mansyong tinitirhan nila ngayon ay nakaplano ng ibenta sa susunod na buwan sa mismong araw ng kanilang kasal. At ang pirma sa ilalim ng kontrata, hindi kay Nico, hindi kay Kiara. Ito ay pirma ng isang taong hindi niya inaasahan. Para naman ito sa atin, Hon. Masyadong masikip na si Lola rito. Ang boses ni Kiara ay muling narinig ni Rafael mula sa itaas. Nagpapatuloy sa kanyang mga rason, ngunit si Rafael ay hindi na nakikinig. Ang hawak niyang papel ay mas maingay kaysa sa kahit anong salita ni Kiara. Ang bitag ay mas malaki pa pala sa inakala niya at ang mga taong kasama niya sa bahay ay hindi lamang mga taksil. Sila ay mga magnanakaw na handang sunugin ang kanyang buong buhay para sa kanilang sariling kapakinabangan. Napatitig si Rafael sa dilim ng garahe. Sino ang taong pumirma sa dokumentong ito? At bakit tila mas malalim ang ugnayan nito sa pamilya ni Kiara kaysa sa ipinapakita nila? Dito sa loob ng workshop na ito, Sir Rafael, ang bawat piraso ng kahoy ay may kwento. Pero ang pinakamagandang kwento ay ang sa inyo, dahil kayo ang nagbigay sa amin ng pagkakataong mabuhay ng may dangal. Ang tinig ni Elena ay tila isang banayad na haplos sa pagod na kaluluwa ni Rafael. Gabi na, at ang buong gusali ay balot na ng katahimikan, maliban sa maliit na sulok ng workshop kung saan sila nakatira sa ilalim ng iisang bumbilya. Ang amoy ng varnish at sariwang supil ng kahoy ay nagbibigay ng kakaibang comfort kay Rafael, malayo sa mapanufok na hangin ng kanyang sariling tahanan. Nakaupo sila sa harap ng isang malaking mesa. Si Rafael ay pilit na inaayos ang isang maliit na bahagi ng cabinet, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nawawala sa ritmo. Ang bawat galaw niya ay mabigat. Tila ba ang bawat kasangkapang hawak niya ay gawa sa bakal sa halip na kahoy. Tumigil si Elena sa kanyang ginagawa. Ipinatong niya ang liha sa mesa at tinitigan ng kanyang amo. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat ni Rafael, ang lalim ng bawat buntong hininga na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito, Elena? Tanong ni Rafael nang hindi tumitingin sa kanya. Alam mo ang panganib. Alam mo ang ginagawa ni Nico at Kara. Pwede kang madamay. Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiting puno ng katatagan. Noong mamatay ang tatay ko at wala kaming pambayad sa ospital, sino po ba ang lumapit sa amin? Noong palalayasin na kami sa tinitirhan naming barong-barong, sino po ang nagbigay sa akin ng trabaho at nagpaaral sa mga kapatid ko? Sir, ang utang na loob ko sa inyo ay hindi dahil sa pera, kundi dahil itinuring nyo kaming tao. Hinarap ni Rafael si Elena. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang katapatan sa mga mata ng dalaga. Walang bahid ng pagnanasa, walang bahid ng sakim, puro lamang pasasalamat at malasakit. Isang malaking kaibahan sa utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Aling Sioni at Kiara. Habang inaabot ni Rafael ang isang pait, aksidenteng dumapo ang kanyang palad sa kamay ni Elena. Sa halip na umiwas, nanatili ang kamay ni Elena sa ilalim ng sa kanya. Naramdaman ni Rafael ang gaspang ng mga palad ni Elena. Mga palad na naging magaspang dahil sa marangal na trabaho. Isang kuryente ng kakaibang init ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito ang init ng pagnanasa na nararamdaman niya noon kay Kiara. Ito ay ang init ng pag-asa. Ang pakiramdam na sa gitna ng digmaan, mayroon siyang kakampi na hindi siya tatalikuran. Salamat, Elena. Salamat sa pananatili. Bulong ni Rafael. Tinitigan niya ang mga mata ni Elena. At sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging mahalaga ay ang katotohanang naroon sila para sa isa't isa.
Dahan-dahang inilayo ni Rafael ang kanyang kamay, ngunit ang damdamin ay nanatili. Isang matamis na tensyon ang namuo sa pagitan nila. Isang uri ng kilig na hindi kailangan ng malalaswang salita o kilos, kundi naramdaman sa bawat tibok ng puso. "Magpahinga na kayo, sir. Mahaba pa ang laban bukas," malambing na sabi ni Elena. Tumayo si Rafael at tumango. "Ikaw rin, Elena. Mag-ingat ka pauwi." Pinanood ni Rafael ang pag-alis ni Elena. Habang naglalakad ang dalaga palabas ng workshop, hindi mapigilan ni Rafael ang mapangiti. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat ng kanyang krus na dinadala. Ngunit sa labas ng workshop, sa madilim na bahagi ng parking lot, may isang aninong nakatago sa likod ng isang malaking delivery truck. Hawak ng aninong iyon ang isang cellphone at dahan-dahang itinaas ang kamera nito. Ang silab ng screen ng cellphone ay panandaliang tumama sa mukha ng kumuha ng litrato. Si Nico. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang kuhang larawan ni Rafael at Elena na tila ba napakalapit sa isa't isa sa loob ng workshop. "Akala mo ikaw lang ang may alas, Rafael," bulong ni Nico sa dilim. "Ngayong may ebidensya na ako ng kalandian mo, tignan natin kung sino ang kakatigan ni Kiara at ng mga investor. Sisiguraduhin kong wala kang matitira kahit isang sentimo at kahit ang babaeng yan ay isasama ko sa pagbagsak mo." Isang mabilis na pag-vibrate ng cellphone ang narinig. Isang text mula kay Kiara. "Nakaalis na ba siya? Sabik na ako para sa plano natin bukas. Don't fail me, Nico." Mabilis na nag-type si Nico. "Hawak ko na ang leeg niya, Kiara. Bukas, selyado na ang lahat. At bonus pa, may panlaban na tayo kung sakaling mag-inarte siya." Habang si Rafael ay natutulog ng may bahagyang kapayapaan sa loob ng workshop, ang bitag ay lalong hinigpitan. Ang dalawang ahas ay handa ng sumunggab at ang inosenteng pakikipagkapwa-tao ni Elena ay magiging mitya ng isang bagong apoy na susubok sa katatagan ni Rafael. "Ang kapal din naman ng mukha mo, Rafael. Habang ako ay abala sa paghahanda para sa kasal natin, ikaw naman ay abala sa pagpapakasaya sa piling ng isang hamak na trabahador." Ang boses ni Kiara ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng umaga sa loob ng workshop. Hindi pa man nakakapagsimula ang mga manggagawa sa kanilang trabaho, ang ingay ng kanyang galit ay umalingaw-ngaw na sa bawat sulok. Ibinagsak ni Kiara ang kanyang mamahaling cellphone sa ibabaw ng mesa ni Rafael, kung saan nakabukas ang isang litrato. Ang litrato ni Rafael at Elena na magkalapit ang mga kamay kagabi. Nakatingin ang lahat. Ang mga karpintero, ang mga taga-ukit at si Elena na noon ay kakarating pa lamang ay tila naging mga estatwa sa gitna ng tensyon. "Kiara, maghunos dili ka. Hindi ito ang lugar para sa eksenang ito," mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat bago ang pag-unos. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Kiara ay tila mga talsik ng asido sa kanyang puso. "Anong hindi lugar? Ito ang pugad ng kalandian ninyo," sigaw ni Kiara habang itinuturo si Elena. "At ikaw, babae, akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Gumagamit ka ng utang na loob para akitin ang magiging asawa ko? Isang hamak na artisan ka lang, Elena. Ang amoy mo ay amoy alikabok at pawis. Huwag kang mangarap na mapapantayan mo ang bango ko." Lumingon si Kiara sa mga manggagawa. "Tingnan ninyo ang babaeng ito. Ang bait-baitan sa harap nyo, pero ahas pala sa likuran. Isang malanding manggagawa na walang pinag-aralan." Nakatayo lang si Elena sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa kanyang gilid, nanginginig sa hiya at sakit. Ang kanyang mukha ay namumula, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan na ipinaparamdam ni Kiara sa harap ng mga taong itinuturing niyang pamilya sa trabaho. Ngunit nanatili siyang tahimik, ang kanyang dangal ay pilit na itinataguyod sa gitna ng pangungutya. "Tama na, Kiara.
Sigaw ni Rafael. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay naging matigas at may awtoridad. Humakbang si Rafael at tumayo sa harap ni Elena. Hinarangan ang mapanirang tingin ni Kiara. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Rafael na hindi niya hahayaang yurakan ang dangal ng isang inosenteng tao para sa isang huwad na selos. Ang kanyang likuran ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Elena mula sa mga palaso ng salita ni Kiara. Huwag mong idadamay si Elena sa mga guni-guni mo. Walang kasalanan ng taong ito, mariing sabi ni Rafael. Tumawa si Kiara, isang tawang puno ng pait. Protektahan mo siya, Rafael. Sige, ipakita mo sa lahat kung gaano mo siya kamahal. Pero tandaan mo ito, ang kumpanyang ito, ang pangalang Santillan, at ang reputasyon mo. Isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Kiara kay Rafael. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong na tanging si Rafael lamang ang nakakarinig. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila naging amoy ng kamatayan sa pandinig ni Rafael. Pirmahan mo ang transfer of assets para sa Project Genesis ngayon din, Rafael. Ibigay mo kay Nico ang kapangyarihan sa pananalapi na hinihingi niya. Kung hindi, muling itinuro ni Kiara si Elena. Sisiguraduhin kong hindi lang siya matatanggal sa trabaho. Ididimanda ko siya ng adultery at sisiguraduhin kong wala ng kumpanya sa buong bansa ang tatanggap sa isang kriminal na katulad niya. Gusto mo bang mabulok sa kulungan ang paborito mong alipin? Nanigas si Rafael. Ang bawat salita ni Kiara ay isang bitag na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Alam niya na kaya itong gawin ni Kiara, ang yaman at koneksyon ng pamilya Villaflor ay sapat na upang sirain ang buhay ng isang maliit na tao na katulad ni Elena. Tumingin si Rafael kay Elena, na ngayon ay tahimik na lumuluha. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding pagsisisi. Pagsisisi dahil hinayaan niyang madamay ang isang anghel sa kanyang impyerno. Ibibigay ko ang gusto mo, Kiara, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Huwag mo lang siyang sasaktan. Good. Alam ko namang matalino ka, Hon, sabi ni Kiara habang hinahaplos ang pisngi ni Rafael. Isang haplos na tila gumagapang na uod sa balat ni Rafael. Pumunta ka sa opisina ni Nico mamayang hapon. Huwag kang malilate. At ikaw, Elena, mag-impake ka na. You're fired. Umalis si Kiara na parang isang bagyong katatapos lang manira. Naiwan ang katahimikan sa workshop, isang katahimikang masakit sa pandinig. Lumingon si Rafael kay Elena. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumakbo na ang dalaga palabas ng workshop. Bit-bit ang kanyang mga gamit at ang kanyang gumuho na mundo. Naiwan si Rafael na mag-isa sa gitna ng kanyang workshop. Ang bawat disenyo niya, ang bawat kahoy na kanyang inukit, ay tila tumatawa sa kanyang kabiguan. Kinuha niya ang cellphone ni Kiara na naiwan sa mesa at tinitigan ng litrato. Ngunit may napansin si Rafael. Isang maliit na detalye sa anino ng litrato na hindi napansin ni Kiara. Sa gilid ng frame, sa madilim na bahagi ng parking lot, nakita niya ang refleksyon ng isang sasakyan sa salamin ng workshop. Ang sasakyang yon ay hindi kay Nico. Ito ay ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya kagabi. May ibang tao pang kumuha ng litratong ito. Isang taong hindi bahagi ng plano ni Kiara, ngunit ginagamit ang sitwasyon para sa sariling layunin. Sino ang ikatlong anino sa larong ito? At bakit tila mas malaki ang panganib na dala nito kaysa sa pagtataksil ni Kiara? Napahawak si Rafael sa kanyang ulo. Ang orasan ay patuloy na tumitibok at ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bitay na siya mismo ang nagtayo. Ang bawat guhit ng panulat sa ibabaw ng papel ay lumilikha ng isang mahinang kalos na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong tao. Sa loob ng opisina ni Nico, ang katahimikan
ay sadyang nakakabingi. Tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy upang saksihan ang isang formal na pagnanakaw. Pinanood ni Nico ang bawat kumpas ng kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka sa isang nangising hindi niya mapigilan. Nang mailapag ni Rafael ang ballpen, mabilis na kinuha ni Nico ang folder, tila isang gutom na hayop na sumunggab sa kanyang huli. Salamat, Rafael. Sigurado akong ito ang tamang desisyon para sa lahat. Huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ay nasa mabuting kamay, ani Nico. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na malasakit. Ngunit ang bawat salita ay tila isang talsik ng putik sa dangal ni Rafael. Hindi sumagot si Rafael. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang blangkong papel. Walang emosyon, walang bakas ng galit, at walang bakas ng pagkatalo. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na pag-unos. Ang pananahimik na ito ang pinakamabisang sandata na mayroon siya sa sandaling iyon. Aalis na ako. Marami pa akong dapat ihanda para sa bukas. Maikling sabi ni Rafael bago tumalikod. Paglabas niya ng opisina, ang hapon ay nagkukulay abo na. Dumiretso si Rafael sa isang lumang bahay kalakal sa labas ng syudad, malayo sa mga mata ni Kira at Nico. Doon, sa loob ng isang maliit at madilim na silid, naghihintay si Elena. Ang mukha ni Elena ay maputla pa rin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto mula sa nagdaang gabi. Nang makita niya si Rafael, agad siyang tumayo. Sir Rafael, hindi niyo na po dapat ako pinuntahan dito. Baka makita kayo ng mga tauhan ni Kiara. Bulong ni Elena. Huwag kang mag-alala, Elena. Alam ko ang bawat galaw nila. Sagot ni Rafael. Inilabas niya ang isang makapal na sobre at inilapag ito sa harap ng dalaga. Ito ang kailangan mo para sa pamilya mo. At ito, inilabas niya ang isang maliit na digital recorder. Ito ang magiging susi natin para sa bukas. Tiningnan ni Rafael ang mga kamay ni Elena, mga kamay na itinuring ni Kiara na marumi at hamak. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nakahanap ng katapatan sa gitna ng kataksilan. Naramdaman ni Rafael ang tibok ng puso ni Elena sa pamamagitan ng kanilang mga palad. Isang mabilis at takot na tibok na unti-unting kumakalma sa ilalim ng kanyang haplos. Elena, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa hustisya. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat patak ng luha mo at ang bawat hirap ni Lola Ines. Magtiwala ka lang sa akin, sabi ni Rafael. Nagtitiwala po ako sa inyo, sir. Kahit anong mangyari, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Nang gabi ring iyon, bumalik si Rafael sa kanyang mansyon. Ang bahay ay puno ng mga bulaklak. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng puting laso at mga mamahaling palamuti. Ang amoy ng mga rosas ay napakabango. Ngunit para kay Rafael, ito ay amoy ng isang lamay. Nakita niya si Kiara sa sala. Isinusukat ang kanyang pangkasal na saya. Ang tela ay gawa sa pinakamahal na sutla, nagniningning sa ilalim ng chandelier. Mukhang isang anghel si Kiara, ngunit alam ni Rafael na sa ilalim ng mapuputing tela na yon ay may pusong kasing itim ng uling. Hon! Look at this! Ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa akin. Masayang sabi ni Kiara habang umiikot sa harap ng salamin. Everything is perfect. Bukas, we will be the most talked about couple in the country. Oh, Kiara, siguradong pag-uusapan tayo ng lahat bukas. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng dobleng kahulugan. At ang Project Genesis? Sabi ni Nico, pirmado na ang lahat. I'm so proud of you, Hon. Ngayon, wala na tayong iintindihin pa. Dagdag ni Kiara habang yumayakap sa kanya mula sa likuran. Nararamdaman ni Rafael ang bawat paghinga ni Kiara sa kanyang balikat. Ang bawat haplos nito ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit hindi siya kumibo. Hinayaan niya ang kanyang sarili na maging estatwa
sa gitna ng mga pangarap ni Kiara. Bago matulog, pumunta si Rafael sa garahe. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling sinuri ang litratong nakuha ni Kiara. Pinalaki niya ang imahe ng itim na sasakyan sa background. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang plate number. Mabilis siyang nag-type sa kanyang keyboard. Ginagamit ang mga koneksyon na lihim niyang binuo sa loob ng nakaraang linggo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan. Ang pangalang lumabas sa screen ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang address ay pamilyar na pamilyar. Ito ang address ng isang kumpanya na matagal nang karibal ng Santillan Designs, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ng dating kasintahan ni Kiara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Ang laro ay mas masalimuot pa sa inaakala niya. Hindi lamang siya niloloko ni Kiara at Nico. Ang dalawa ay ginagamit din pala ng isang mas malaking kaaway upang tuluyang pabagsakin ang kanyang pangalan. Pinaplano nilang ubusin ang yaman niya at pagkatapos ay itapon siya sa mga lobo. Huling gabi na ito bilang Rafael Santillan na uto-uto. Sa kabilang silid, narinig ni Rafael ang mahinang boses ni Nico mula sa cellphone ni Kiara. Bukas, atin na ang lahat, Kiara. Pagkatapos ng seremonya, itatakbo na natin ang lahat ng pondo sa Singapore. Hahayaan nating harapin ni Rafael ang mga utang na iniwan natin sa pangalan niya. Nakinig si Rafael hanggang sa matapos ang usapan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinarama ang bawat tibok ng kanyang puso. Ang bagyo ay nandito na. At bukas, sisiguraduhin niyang walang makakaligtas sa hagupit nito. Ang hapagkainan ay nagliliwanag sa ilalim ng marangyang chandelier. Ang bawat kristal nito ay tila mga matang nagmamasid sa huling hapunan ng mga taksil. Nakahain ang mga pinakamahal na putahe, mga pagkaing sapat na upang pakainin ang isang buong barangay. Ngunit ang amoy ng litson at mamahaling alak ay tila amoy ng napanis na pangarap para kay Rafael. Cheers! Para sa pinakainaabangang kasal bukas at syempre para sa ating bagong buhay na puno ng karangyaan. Masayang deklara ni Aling Shuni habang itinataas ang kanyang baso. Ang kanyang mga daliri ay tila kumikinang sa dami ng alahas, mga alahas na lahat ay binayaran ng pagod at puyat ni Rafael. Tumawa ng malakas si Aling Shoni, isang tawang puno ng kayabangan. Alam mo, Rafael, kanina lang ay kausap ko ang mga kumare ko sa club. Sabi ko sa kanila, huwag na silang magulat kung sa susunod na buwan ay makikita nila akong nagmamaneho ng bagong Mercedes. Siyempre, hindi naman pwedeng ang biyena ng isang Rafael Santillan ay nagtitiis sa lumang sasakyan, di ba? Hindi sumagot si Rafael. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ngayon ay nakikita niya bilang isang linta na sumisipsip sa kanyang dugo. Ang bawat salita nito ay tila isang patunay kung gaano kababa ang tingin nila sa kanya. Isang makinang naglalabas ng pera. Siyempre naman bukas, hindi lang tayo magiging pamilya sa papel, kundi pamilya na rin sa lahat ng ari-arian. Dagdag ni Kiara habang hinahawakan ang kamay ni Rafael sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim. Tila ba binibilang na niya ang bawat sentimo na makukuha niya bukas. Tumingin si Rafael sa paligid. May isang bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Ang upuan ni Lola Ines. Nasaan si Lola? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na tila yelo. Saglit na natigil ang pagtawa ni Aling Sioni. Nagkatinginan sila ni Kiara. Si Lola Ines ba? Pinahatid ko na muna siya sa pinsan ko sa probinsya, Hon. Alam mo naman, bukas ay masyadong maraming tao at media rito. Baka ma-stress lang ang matanda. Mas mabuti kung doon muna siya sa tahimik na lugar. Paliwanag ni Kiara, ang kanyang boses ay puno ng pekeng malasakit. Pinahatid niyo siya nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Tanong muli ni Rafael. Ang kanyang hawak na kutsara at tinidor ay dahan-dahang lumapat
sa porselanang plato nang walang tunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng galit. "Hon, don't be so dramatic. Para rin naman sa kanya yon. At isa pa, kailangan nating mag-focus sa wedding." Ayaw mo naman sigurong magkaroon ng eksena ang isang matandang ulyanin sa harap ng mga VIP guests natin, di ba? Sagot ni Kiara bago uminom ng alak. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang piraso ng tinapay sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ang bawat butil ng harina rito, ang lambot at ang puti nito. Tila ang tiwalang ibinigay niya sa kanila na ngayon ay dahan-dahan niyang dinudurog sa kanyang palad. Ang bawat pirasong nalalaglag sa plato ay tila ang mga alaala ng 5 taon na unti-unti niyang binibitawan. Pinagmasdan niya ang upuan ng kanyang lola, ang tanging taong tapat sa kanya na pinalayas na parang basurang nakakasira sa perpektong imahe ni Kiara. Sa sandaling iyon, ang ngiti ni Rafael ay hindi na lamang isang maskara. Ito ay ang nangiti ng isang executioner na handa nang bitayin ang bawat isa sa kanila. "May mga regalo ako para sa inyo," sabi ni Rafael habang inilalabas ang 3 maliliit na kahon na nakabalot sa gintong papel. "Talaga, Rafael? May pahabol pang alahas?" Excited na sabi ni Aling Sioni habang mabilis na kinukuha ang isa sa mga kahon. "Huwag niyo munang bubuksan. Buksan niyo ito pagkatapos ng seremonya bukas. Iyan ang magdidikta ng inyong kinabukasan," bilin ni Rafael. "Ang misteryoso mo naman, Hon. I'm sure something expensive is inside," sabi ni Kiara habang hinahalikan si Rafael sa pisngi. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay tila naging amoy ng pagkabulok sa pandinig ni Rafael. Matapos ang hapunan, pumasok si Rafael sa kanyang study room. Kinuha niya ang kanyang tablet at sinuri ang GPS tracker na palihim niyang inilagay sa sasakyang naghatid kay Lola Ines. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang lokasyon. Hindi ito sa probinsya, hindi ito sa bahay ng isang pinsan. Ang tracker ay huminto sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Isang lugar na kilala sa pagiging tambakan ng mga ilegal na kargamento. Doon nila itinapon ang kanyang lola, malamig, mag-isa at natatakot, para lamang hindi ito makasira sa kanilang palabas bukas. Ang huling pisi ng puso ni Rafael ay tuluyan ng napatid. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Bukas, bulong ni Rafael habang tinititigan ng monitor, "Pagsisisihan ninyo ang bawat segundong inakala ninyong tanga ako. At sisiguraduhin kong ang bodega na yan ang magiging huling alaala ninyo ng kalayaan." Sa labas, ang langit ay binalot na ng maitim na ulap. Ang bagyong kinatatakutan ng lahat ay hindi magmumula sa langit, kundi sa isang lalaking matagal nang nanahimik sa gitna ng kanilang mga pang-aapi. Ang ulan ay tila nagiging mga luhang galing sa langit, bumubuhos ng walang tigil habang ang sasakyan ni Rafael ay mabilis na bumabaybay sa madilim at baku-bakong daan patungo sa labas ng lungsod. Ang mabagal na paghawi ng mga wiper sa makapal na ulan ay tila isang metronom na nagbibilang ng bawat pintig ng kanyang galit. Sa loob ng sasakyan, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng kanyang tablet, kung saan ang pulang tuldok ng GPS ay nananatiling hindi gumagalaw sa gitna ng isang abandonadong bodega. Nang makarating siya, ang paligid ay balot ng katahimikan, maliban sa tunog ng malalaking patak ng ulan na tumatama sa mga kinakalawang na bubong ng bodega. Walang gwardiya, walang ilaw. Isang lugar na sadyang pinili para sa mga bagay na nais itago at kalimutan. Dahan-dahang bumaba si Rafael. Hinayaang mabasa ng ulan ang kanyang mamahaling tuksido na para sana sa rehearsal bukas, ngunit wala na siyang pakialam sa kahit anong material na bagay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tibok ng puso ng matandang nag-alaga sa kanya noong siya ay wala pang kahit ano. Gamit ang isang flashlight, binagtas ni Rafael ang loob ng bodega. Ang amoy ng kalawang amag at napanis na hangin ay sumalubong sa kanya.
Ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba ang buong gusali ay nagpoprotesta sa kanyang presensya. Lola? Lola Ines? Tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka huli na ang lahat. Sa dulo ng bodega, sa likod ng mga naglalakihang kahoy na crate, nakita niya ang isang maliit na anino. Isang aninong nakabaluktot, nakaupo sa ibabaw ng isang malamig at matigas na kahon. Si Lola Ines. Nakasuot ito ng manipis na duster. Ang balat ay tila papel sa kaputlaan at ang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw. Lola! Ang bulong ni Rafael habang mabilis na lumalapit. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa mukha ng matanda, nakita ni Rafael ang mga mata nitong puno ng takot na unti-unting napalitan ng pag-asa. May hawak na rosaryo ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa mga butil nito habang ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumubulong ng panalangin. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Rafael sa maputik at maduming sahig sa harap ng kanyang lola. Inalis niya ang kanyang Amerikana at maingat na ibinalot ito sa nanunuyong katawan ni Lola Ines. Hinawakan niya ang mga kamay ng matanda, mga kamay na tila yelo sa lamig. Sa sandaling iyon, sa loob ng madilim at mabahong bodegang iyon, ang luha ni Rafael ay tuluyan ng pumatak, humahalo sa mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola, idinidikit ang kanyang init sa nanunuyong balat nito. Lola, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong mangyari ito sa inyo. Hikbi ni Rafael. Ang boses ay basag sa tindi ng sakit. Rafael, apo ko. Nanginginig na sagot ni Lola Ines habang pilit na hinahaplos ang buhok ni Rafael. Akala ko ay dito na ako mamamatay. Huwag kang magalit sa kanila, apo. Baka nagmamadali lang sila sa kasal nyo. Ang kabaitan ng kanyang lola ay tila isang kutsilyong lalong nagpabaon sa sugat ni Rafael. Sa gitna ng ganitong kalupitan, nagagawa pa rin nitong magpatawad. Ngunit para kay Rafael, ang pagpapatawad ay isa ng luho na hindi na niya kayang ibigay. Tapos na ang pagtitiis natin, Lola. Hindi na kayo babalik sa bahay na yon. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na ligtas, sabi ni Rafael habang dahan-dahang binubuhat ang matanda. Kahit mabigat, tila wala siyang nararamdamang pagod. Ang bawat hakbang niya palabas ng bodega ay puno ng isang bagong uri ng lakas. Ang lakas ng isang taong wala ng takot na mawalan. Dinala ni Rafael si Lola Ines sa bahay ni Elena. Alam niyang dun ay masusubaybayan ang matanda nang may tunay na pagmamahal at malasakit. Habang pinapanood niya si Elena na maingat na pinupunasan ng kanyang lola at binibigyan ito ng mainit na sopas, tumayo si Rafael sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Anak, tawag ni Lola Ines mula sa higaan. Anong gagawin mo bukas? Nakita ko ang galit sa iyong mga mata. Patawarin mo na sila, Rafael. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Humarap si Rafael. Ang kanyang mukha ay tila ukit sa matibay na bato. Malamig, walang emosyon at nakakatakot. Lola, ang Diyos ay para sa mga kaluluwang humihingi ng tawad. Ngunit ang batas ng tao ay para sa mga krimeng ginawa nila sa inyo at sa akin. Ang bose ni Rafael ay tila isang hatol na hindi na mababago. May parusa ang bawat kasalanan at sisiguraduhin kong bukas mararanasan nila ang impyernong ibinigay nila sa atin. Pero ang kasal, Sir Rafael? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lahat ay nakahanda na. Ang media, ang mga bisita, ang pamilya Villaflor. Siguradong magiging malaking iskandalo ito. Iyon ang plano, Elena. Sagot ni Rafael habang inilalabas ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa. Gusto kong ang lahat ng tao sa bansa ay makasaksi sa kanilang pagbagsak. Gusto kong ang araw na inakala nilang magiging simula ng kanilang tagumpay
ay maging huling araw ng kanilang kalayaan. Isang mabilis na flash ng kidlat ang tumama sa labas. Panandali ang niliwanagan ang mukha ni Rafael. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang tahimik na designer na madaling lokohin. Siya na ang bagyong, handang manira ng lahat ng harang. Elena, tawagan mo ang mga kontak natin sa media. Sabihin mo sa kanila, may malaking pasabog sa Wedding of the Year bukas at siguraduhin mong nakahanda na ang mga pulis sa labas ng simbahan. Huling sulyap ang ibinigay ni Rafael kay Lola Ines bago lumabas ng pinto. Ang gabi ay malapit nang matapos, ngunit para kina Kiara at Nico, ang tunay na kadiliman ay magsisimula pa lamang sa pagsikat ng araw. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang malaking insulto sa bigat na nararamdaman ni Rafael. Habang nananatili siyang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa loob ng kanyang silid, pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Nakasuot siya ng isang mamahaling pinya barong. Ang bawat borda nito ay pulido at elegante. Ngunit para sa kanya, ang bawat hibla ng tela ay tila mga galamay ng isang sumpa na dahan-dahang gumagapos sa kanyang pagkatao. Ito ang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa kanyang buhay. Ang araw ng kanyang sumpaan sa harap ng Diyos at ng tao. Ngunit sa bawat segundong dumadaan, ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng bakal sa kanyang puso. Bumukas ang pinto at pumasok si Nico. Nakasuot din ito ng barong. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mukha ay may suot na pinakamalaking nangiti. Ang nangiti ng isang kaibigang nagagalak. Ngunit alam ni Rafael na ito ang nangiti ng isang ahas na nakakita na ng kanyang bibiktimahin. Bro, heto na ang huling sandali ng iyong pagkabinata. Masayang sabi ni Nico habang lumalapit at iniayos ang kwelyo ni Rafael. Handa ka na ba? Ang daming tao sa labas. Lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay nandoon na sa Manila Cathedral. This is the wedding of the century, Rafael. Nararamdaman ni Rafael ang pagdait ng mga daliri ni Nico sa kanyang leeg. Isang matinding pagnanais na sakali ng taong ito ang dumaan sa kanyang isipan, ngunit pinanatili niya ang kanyang mga kamay sa kanyang gilid. Ang lamig ng kanyang balat ay tila hindi napansin ni Nico. Naabala sa pag-aayos ng kanyang sariling hitsura sa harap ng salamin. Handa na ako, Nico. Mas handa pa sa inaakala ninyo, sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na balon, tuyo at walang buhay. Mabuti naman. Alam mo, hindi ako makapaniwala na ikakasal ka na kay Kiara. Napakaswerte mo, bro. Isang maganda, matalino, at tapat na babae. Huwag mo siyang sasaktan, ha? Kundi, ako ang makakalaban mo. Pagbibiro pa ni Nico. Kasunod ang isang mahinang tawa na tila isang lason sa pandinig ni Rafael. Samantala, sa kabilang bahagi ng hotel, si Kiara ay tila isang reyna sa kanyang puting saya. Ang belo niya ay mahaba at nagniningning sa mga kristal. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan ng mga sikat na makeup artist. Sa harap ng mga kamera ng media na kumukuha ng bawat kilos niya, si Kiara ang perpektong imahe ng isang inosenteng bride. Anak, ang ganda-ganda mo. Tikbi ni Aling Sioni habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sabi ko na nga ba, ang pagtitiyaga natin kay Rafael ay magbubunga ng ganito kagandang buhay. Isipin mo na lang ang mga alahas na maisusuot mo araw-araw pagkatapos nito. Ma, stop it! Baka marinig tayo ng mga staff, bulong ni Kiara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katagumpayan. Bukas, akin na ang lahat ng kumpanya. At ikaw, ma, huwag kang mag-alala. Ang bagong bahay na gusto mo sa Forbes Park, kukunin natin. Dumating ang oras ng seremonya. Ang Manila Cathedral ay puno ng bango ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo na tila sumisimbolo sa kalinisan, isang kabalintunaan sa maruming plano na nakatago sa ilalim nito. Ang bawat upuan ay puno ng mga taong may matataas na katungkulan. Ang lahat ay naghihintay
sa pag-iisang dibdib ng dalawang sikat na personalidad. Naglakad si Rafael patungo sa altar. Ang bawat hakbang niya sa mahabang red carpet ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral. Bawat isa ay tila isang pintig ng oras na dahan-dahang nauubos. Sa tabi niya, nakatayo si Nico bilang best man, nakangiti sa mga bisita, tila ba siya ang tunay na nagmamay-ari ng sandaling iyon. Bago lumapit sa tapat ng pari, dinukot ni Rafael ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ang singsing na dapat ay simbolo ng habambuhay na pag-ibig. Pinagmasdan niya ang kislap ng diamante nito sa ilalim ng mga ilaw ng simbahan. Ang kislap na ito ay hindi na nagbibigay ng saya sa kanya. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng luha ni Lola Ines, ng bawat sakripisyo ni Elena, at ng bawat kasinungalingang itinanim ni Kiara at Nico. Dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang malamig na metal. Ang kanyang daliri ay tila naging manhid sa lamig nito. Hindi na ito isang singsing. Ito ay naging isang ebidensya ng kanyang kawalan ng malay na ngayon ay nauwi sa isang matalim na puot. Ang ganda ng mga singsing, bro. Mukhang napakamahal niyan. Bulong ni Nico sa kanyang tabi. Hindi lumingon si Rafael. Nakatingin lang siya sa krus sa dulo ng altar. Mas mahal ang mawawala sa inyo ngayong araw, Nico. Bulong niya sa paraang tanging ang kaibigan lamang ang makakarinig. Napakunot ang noo ni Nico. Anong sabi mo? Bago pa makasagot si Rafael, nagsimulang tumugtog ang bridal march. Ang malalaking pinto ng katedral ay dahan-dahang bumukas, niluluwa ang liwanag ng araw mula sa labas. Doon, nakatayo si Kiara. Ang kanyang puting belo ay humahawi sa hangin habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa altar. Ang bawat hakbang ni Kiara ay tila isang insulto sa kabanalan ng lugar. Sa bawat ngiti niya sa mga bisita, si Rafael ay nakakaramdam ng isang matinding pagnanais na tapusin na ang dula. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tila isang rebulto ng katarungan na naghihintay ng tamang oras. Nakarating si Kiara sa harap ni Rafael. Inabot ng kanyang ama ang kamay nito kay Rafael at sa sandaling magkadampi ang kanilang mga balat, naramdaman ni Rafael ang isang matinding pangingilabot. Ang kamay ni Kiara ay malamig at tila walang buhay. Humaharap sila sa pari. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari tungkol sa pagmamahal, katapatan, at pagsasama sa hirap at ginhawa ay tila mga talsik ng apoy sa pandinig ni Rafael. Sulyap-sulyap si Kiara sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng tagumpay na akala niya ay kanya na. Rafael Santillan. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Tinatanggap mo ba si Kiara Villaflor bilang iyong mapapangasawa? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa mamatay kayo. Ang katahimikan ay bumalot sa buong katedral. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa mukha ni Rafael. Si Kiara ay naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang mga labi ay nakahanda na para sa isang matamis na I do. Si Nico ay nakangisi sa gilid, handa ng ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa krus, ngunit ang kanyang puso ay nakatuon sa isang layunin. Bago ako sumagot, Padre. Ang boses ni Rafael ay malakas at malinaw. Tumagos sa bawat sulok ng katedral. Mayroon muna akong kailangang ipakita sa lahat ng narito. Isang malakas na bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga bisita. Ang mukha ni Kiara ay biglang nabalutan ng pagkalito, habang si Nico ay tila naging estatwa sa kinatatayuan. Ang tensyon sa loob ng simbahan ay tila isang pisi na dahan-dahang napapatid. Rafael, anong ginagawa mo? This is not part of the plan. Bulong ni Kiara. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago. Hindi siya pinansin ni Rafael. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa direksyon ng koro. Sa isang iglap, ang malaking projector screen sa gilid ng altar na dapat ay magpapakita ng kanilang mga pre-wedding photos
ay biglang bumukas. Ngunit hindi mga litrato ng saya ang lumabas. Hindi ito ang simula ng ating pagsasama, Kiara. Ito ang wakas ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Rafael ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng Manila Cathedral, mas matalim pa sa tunog ng anumang kampana. Sa isang iglap, ang projector screen sa gilid ng altar ay hindi nagpakita ng mga bulaklak o ngiti, kundi ng isang madilim at malabong video na kinuha mula sa isang hotel suite. Ang katedral na dati ay puno ng bulong ng paghanga, ay biglang nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mata, ng mga senador, ng mga sikat na artista, at ng buong media ay nakatutok sa screen. Doon, kitang-kita ang mukha ni Kiara at Nico na magkayakap. Maririnig ang kanilang tawanan habang pinag-uusapan ang utu-utong si Rafael. Gagamitin lang natin siya hanggang sa kasal. Ang boses ni Kiara sa video ay narinig ng lahat. Ang tanga-tanga niya, hindi ba? Isang malakas na singhap ng pagkagulat ang dumaan sa buong katedral. Tila isang hangin na biglang humigop sa lahat ng oksisyeno sa loob. Ang mga kamera ng media na kanina ay nakatutok sa kagandahan ng bride ay biglang nagmistulang mga baril na walang awang kumukuha ng bawat hibla ng takot at kahihiyan sa mukha ni Kiara. Ang mukha ni Kiara ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang labi na kanina ay nakahanda para sa isang matamis na halik ay nanginginig na ngayon sa tindi ng kaba. Ang kanyang puting saya na simbolo ng kalinisan ay tila naging isang mabigat na kulungan na nagpapaliit sa kanyang mundo. Rafael, please let me explain. This is a mistake. Inedit lang ang bidyong yan. Hikbi ni Kiara habang pilit na humahawak sa braso ni Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaan ni Rafael. Marahas niyang inalis ang kanyang braso, tila ba nadidirian sa bawat haplos ng babaeng ito. Inedit? Tumawa ng mapait si Rafael. Pati ba ang pagtapon ninyo kay Lola Ines sa isang abandonadong bodega ay inedit din? Sa screen, nagbago ang imahe. Lumabas ang mga litrato ni Lola Ines na nakabaluktot sa madilim na bodega, nanginginig sa ginaw at takot. Sumunod ang mga dokumento ng Project Genesis, ang mga bank transfers na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Kiara at Nico sa kumpanya ni Rafael. Lumingon si Rafael kay Nico na noon ay tila isang rebulto sa tabi niya. Ang pawis ay dumadaloy sa noo ng kanyang matalik na kaibigan at ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nico, ang kaibigang itinuring kong kapatid, bulong ni Rafael, ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat. Ang tiwalang ibinigay ko sa iyo ay ginamit mo para itarak ang kutsilyo sa likuran ko. Ngunit nagkamali ka. Hindi ako ang biktima sa larong ito, kayo. Inabot ni Rafael ang makapal na folder na hawak ng kanyang abogado at inihagis ito sa paanan ni Kiara at Nico. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa marmol na sahig ay tila ang huling hatol ng isang hukom. Tiningnan ni Rafael ang bawat isa sa kanila, mula kay Kiara na ngayon nakaluhod na sa altar, hanggang kay Aling Shoni na tila hihimatay na sa upuan. Sa sandaling iyon, ang puot sa puso ni Rafael ay naglaho. Napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Hindi na siya ang taong madaling saktan. Siya na ang taong tumapos sa kanilang kasamaan. Rafael, maawa ka. Ang reputasyon ko, ang pamilya ko. Pagsusumamo ni Kiara, ang kanyang makeup ay burado na ng mga luha ng pagsisisi, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa pagkakahuli. Ang reputasyon niyo ang pinili ninyong sirain nang piliin ninyong maging mga hayop, sagot ni Rafael. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng katedral. Hindi mga bagong bisita ang pumasok, kundi mga pulis na nakasuot ng uniforme. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang mabilis na martsa patungo sa katarungan. Ang bawat bisita ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay ng daan para sa mga otoridad. Kiara Villaflor at Nico Serrano, ang boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan.
Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong estafa, qualified theft, at kidnapping kaugnay ng pagkawala ni Ines Santillan. May karapatan kayong manahimik. Ang bawat sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. Sa gitna ng Manila Cathedral, sa harap ng Diyos at ng libu-libong tao na nakasaksi sa pamamagitan ng live broadcast, ang pangarap ni Kiara at Nico ay tuluyang gumuho. Ang mga posas ay dahan-dahang ikinabit sa kanilang mga kamay. Ang parehong mga kamay na kanina lang ay nakahandang tanggapin ang yaman ni Rafael. Tumingin si Rafael kay Kiara sa huling pagkakataon. Ang babaeng akala niya ay kanyang habambuhay ay kinakaladkad na ngayon ng mga pulis palabas ng simbahan. Ang kanyang puting saya ay nakakaladkad sa maduming sahig. Tila ang kanyang nadungisang dangal. Rafael! Rafael! Patawarin mo ako! Ang huling sigaw ni Kiara bago siya tuluyang mailabas ng katedral. Naiwan si Rafael sa tapat ng altar. Ang pari ay nakatayo pa rin doon. Tila hindi malaman ang gagawin. Ang mga bisita ay nagsimula ng magbulungan ng malakas. Ang ingay ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pader. Lumingon si Rafael sa mga bisita at sa mga kamera. Inalis niya ang kanyang wedding ring at inilagay ito sa ibabaw ng Biblia sa altar. Ang kasal na ito ay hindi matutuloy, sabi ni Rafael nang may kapayapaan sa kanyang mukha. Dahil ang tunay na sumpaan ay hindi nabubuo sa gitna ng kasinungalingan. Salamat sa inyong lahat sa pagsaksi sa katotohanan. Habang lumalabas si Rafael sa katedral, ang ulan sa labas ay huminto na. Isang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Tila isang pagbati mula sa langit. Ngunit sa labas ng simbahan, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na naghihintay. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at doon niya nakita ang isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Ang taong tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang mga pulis ay nakuha na sina Kiara at Nico. Ngunit ang tunay na kaaway ay nakangiti pa rin sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Magaling, Rafael, sabi ng lalaki. Pero akala mo ba, ganun-ganun lang kadali ang lahat? Hindi pa tapos ang laro, Rafael. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong mag-abang sa dilim? Ang boses na yon ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, mayabang, at puno ng banta. Sa harap ng Manila Cathedral, sa gitna ng nagkakagulong media at mga bisitang hindi magkamayaw sa paglabas, nanatiling nakatayo si Rafael sa tapat ng bukas na bintana ng itim na sasakyan. Doon niya nakita ang mukha ni Marcos Valderrama. Si Marcos, ang lalaking dati ay naging matinding karibal ni Rafael sa bawat bidding ng mga malalaking proyekto. Ang lalaking dati ay naging kasintahan ni Kiara bago ito lumapit kay Rafael. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Si Marcos ang ikatlong anino. Si Marcos ang nagpondo sa mga ilegal na transaksyon ni Nico at si Marcos din ang kumuha ng mga litratong ginamit ni Kiara para i-blackmail siya. Anong kailangan mo, Marcos? Tanong ni Rafael. Ang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pagod na nararamdaman. Wala na akong kailangan sa mga basurang yon. Tumawa ng bahagya si Marcos habang itinuturo ang presinto kung saan dinala sina Kiara at Nico. Ginamit ko lang sila para guluhin ang isip mo habang dahan-dahan kong binibili ang mga utang ng kumpanya mo. Rafael, ang workshop mo, ang lupang kinatatayuan nito. Sa akin na nakapangalan ang mga utang na yon ngayon. You won the wedding drama, but you lost your empire. Hindi kumibo si Rafael. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan. Ang usok mula sa tambutso nito ay tila isang maitim na ulap na lumalamon sa kanyang tagumpay. Ngunit sa halip na matakot, huminga ng malalim si Rafael. Alam niyang may susunod pang laban. At sa pagkakataong ito, hindi na pag-ibig ang nakataya, kundi ang kanyang dangal bilang isang alagad ng sining. Habang naglalakad siya pababa ng mga hagdan ng katedral, hinarang siya ng isang babaeng naglulupasay sa semento.
si Aling Sioni. Ang kanyang marangyang duster ay punit na. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang sa ilalim ng sikat ng araw. Rafael, anak, maawa ka sa amin. Hikbi ni Aling Sioni habang pilit na humahawak sa laylayan ng barong ni Rafael. Wala kaming matitirhan. Kinuha na ng mga pulis ang lahat ng gamit sa bahay. Pati ang mga bank accounts namin naka-freeze. Saan kami pupunta? Rafael, pamilya tayo hindi ba? Dahan-dahang yumuko si Rafael upang pantayan ang tingin ng babaeng dati ay itinuring niyang ina. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkadismaya. Kinuha niya ang kamay ni Aling Sioni at dahan-dahang inalis ito sa kanyang damit. Kumuha siya ng isang barya sa kanyang bulsa, isang 5 piso, at inilagay ito sa palad ng matanda. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng huling hininga ng matanda, Aling Sioni. Mahinahon niyang sabi, ang 5 pisong yan, iyan ang halaga ng lahat ng utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin. Gamitin niyo yan para sa inyong pamasahe patungo sa bagong buhay na kayo mismo ang gumawa. Tumayo si Rafael at tinalikuran ang nagwawalang matanda. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na tumatama sa kanya. Ngunit tila wala na siyang nakikita, kundi ang daan patungo sa bahay ni Elena. Pagdating niya roon, ang katahimikan ng maliit na hardin ni Elena ay tila isang gamot sa kanyang nagdurugong isipan. Nakita niya si Lola Ines na nakaupo sa isang tumba-tumba, payapang umiinom ng tsaa habang binabantayan ni Elena. Nang makita siya ng dalawa, tumayo si Elena at lumapit. Sir Rafael, tapos na po ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang kasal ay tapos na, Elena. Sagot ni Rafael habang nauupo sa tabi ng kanyang lola. Pero ang laban para sa workshop, magsisimula pa lang. Inilahad ni Rafael ang natuklasan niya tungkol kay Marcos Valderrama. Ipinaliwanag niya kung paano naging pain lamang sina Kiara at Nico para makuha ang kanyang mga ari-arian. Kung ganoon, wala na po tayong babalikang workshop bukas? Tanong ni Elena, ang boses ay bahagyang nanginginig. Mayroon pa, Elena. Dahil bago pa man mabili ni Marcos ang mga utang na yon, nailipat ko na ang lahat ng mga disenyo at patente ng Santillan Designs sa pangalan mo at ni Lola Ines. Pagtatapat ni Rafael, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lupain ay maaring makuha ni Marcos, pero ang kaluluwa ng kumpanya ay nasa atin. Sisimulan natin ang lahat sa isang maliit na garahe, gaya ng ginawa ko noong una. Napaluha si Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na paghanga sa katatagan ng lalaking nasa harap niya. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael at sa pagkakataong ito, hindi na ito isang lihim na sandali. Ito ay isang pangako ng pagsasama sa gitna ng muling pagbangon. Handa po akong tumulong, sir. Kahit saan, kahit kailan, bulong ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Pagbukas ni Elena, isang lalaking nakauniforme ng korte ang nakatayo roon. May dalang isang opisyal na sulat. Para kay Mr. Rafael Santillan, sabi ng lalaki. Binuksan ni Rafael ang sulat at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Isang utos mula sa korte ang nakasaad doon. Isang temporary restraining order na nagbabawal kay Rafael na pumasok sa kahit anong pasilidad ng Santillan Designs at isang subpoena para sa isang kasong isinampa ni Marcos Valderrama laban sa kanya para sa fraudulent transfer of assets. Ang kaaway ay hindi lamang nagnanais na kunin ang kanyang yaman. Nais din siyang ipakulong ni Marcos para tuluyan siyang mabura sa industriya. Hindi pa sila nakontento. Bulong ni Rafael habang tinititigan ng papel. Gusto nilang ubusin ang bawat hibla ng buhay ko. Lumingon siya kay Elena at kay Lola Ines. Ang gabi ay muling bumabalot sa paligid at ang mga anino ay tila nagiging mas mahaba at mas nakakatakot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Rafael.
Elena, ihanda mo ang mga gamit natin. Utos ni Rafael. Aalis tayo rito bago dumating ang mga tauhan ni Marcos. May isang lugar pa akong alam kung saan hindi nila tayo matatagpuan. Ang lumang bodega ng tatay mo sa probinsya. Habang nililisan nila ang syudad sa ilalim ng kadiliman, nakita ni Rafael ang balita sa telebisyon sa isang tindahan sa tabi ng daan. Ang mukha ni Kiara at Nico na nakasuot na ng kulay orange na damit ng bilanggo ay naging headline ng bansa. Sila ay gumuho na, ngunit ang tunay na halimaw ay nasa likuran pa rin nila, naghihintay ng pagkakataong lamunin ang natitirang pag-asa ni Rafael. Ang digmaan para sa katarungan ay naging isang digmaan para sa kaligtasan. Ang amoy ng sariwang damo at ang malamyos na awit ng mga ibon sa madaling araw ang sumalubong kay Rafael sa labas ng lumang bodega sa probinsya. Malayo ito sa ingay ng Maynila, malayo sa mga mapanlinlang na ngiti sa mga boardroom, at malayo sa malamig na marmol ng katedral na naging saksi sa kanyang pinakamaitim na sandali. Dito, sa gitna ng katahimikan ng bukid, unti-unting nahanap ni Rafael ang piraso ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ang lumang bodega ng tatay ni Elena ay gawa sa matitibay na kahoy at yero, puno ng mga lumang kagamitan sa pagsasaka at alikabok ng panahon. Ngunit para kay Rafael, ito ang kanyang naging bagong kuta. Sa loob ng ilang buwan, sa tulong ni Elena, dahan-dahan nilang nilinis ang lugar at ginawang isang maliit na workshop. Walang mamahaling makina, walang aircon, tanging ang kanyang mga kamay at ang kanyang imahinasyon ang nagdidikta sa bawat ukit. "Kape po, Sir Rafael," malambing na tawag ni Elena habang papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kinuha ni Rafael ang baso at dahan-dahang humigop. Tumingin siya kay Elena at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kumpanya niya sa Maynila ay tuluyan ng nakuha ni Marcos Valderrama, ngunit habang pinagmamasdan ni Rafael ang bawat kagamitan sa kanyang maliit na workshop, alam niyang hindi kailanman makukuha ni Marcos ang kanyang kakayahan. "Handa na ba ang mga dokumento, Elena?" tanong ni Rafael. "Opo, sir. Ang mga patente para sa serya ng pagbangon ay nakapangalan na sa akin at kay Lola Ines gaya ng utos niyo. At ang balita mula sa Maynila, inilunsad na ni Marcos ang bagong koleksyon niya kagabi, gamit ang mga disenyong ninakaw ni Nico." Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong pait at kaba. Napangiti ng bahagya si Rafael, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hayaan natin siyang magdiwang sa ngayon. Hindi niya alam na ang mga disenyong yon ay may lason. Dinala ni Rafael si Elena sa harap ng isang malaking lamesa na natatakpan ng puting tela. Nang hawiin niya ito, tumambad ang isang napakagandang silya na gawa sa nara. Ang bawat ukit nito ay tila nagkukwento ng pagdurusa at tagumpay. Ngunit sa ilalim ng sandalan, may isang maliit na ukit ng isang ibong lumilipad, isang lihim na lagda na tanging si Rafael lamang ang nakakaalam kung paano buuin. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Elena at ipinatong ito sa ukit. Naramdaman ng dalaga ang bawat detalye, ang bawat haplos ng kahoy na tila ba may sariling buhay. Sa sandaling iyon, hindi lamang sila naging magkatrabaho. Naging magkatuwang sila sa pagbuo ng isang bagong mundo. Ang bawat disenyo na kinuha nila ay may kapintasan sa pundasyon na ako ko lang ang makakaayos, Elena. Sa loob ng ilang buwan, ang mga muebles na ibinebenta ni Marcos ay magsisimulang masira at bumigay. Doon natin ilalabas ang tunay na koleksyon. Bulong ni Rafael habang tinititigan ang mga mata ni Elena. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, lumabas si Lola Ines mula sa maliit na kubo sa tabi ng bodega. Maganda na ang kulay ng kanyang balat at wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Lumapit si Rafael at niyakap ang kanyang lola. "Apo, balita ko ay gumuho na ang kaso ni Marcos laban sa iyo?" tanong ni Lola Ines.
Opo, Lola. Napatunayan ng ating mga abogado na ang paglilipat ng assets ay naganap bago pa man niya mabili ang mga utang. Malaya na tayo. At ang mas magandang balita, si Kiara at Nico ay nasentensyahan na kahapon. 10 taon sa loob ng kulungan para sa lahat ng krimen nila. Sagot ni Rafael. Nakahinga ng maluwag si Lola Ines. Salamat sa Diyos. Ngayon, maaari ka na talagang magsimulang muli ng walang anino ng nakaraan. Dumating ang araw ng muling pagbangon. Sa isang simpleng exhibit sa probinsya, ipinakita ni Rafael ang kanyang bagong gawa. Hindi ito dinaluhan ng mga sikat na tao sa Maynila, kundi ng mga lokal na artisan at mga taong tunay na nagpapahalaga sa sining. Ngunit ang balita ay mabilis na kumalat. Nang mabalitaan ng mga dating kliyente ni Rafael ang tungkol sa lason sa mga gawa ni Marcos at ang bagong obra ni Rafael, unti-unting bumalik ang mga ito sa kanya. Si Marcos Valderrama ay naiwang may hawak na mga muebles na nagbabagsakan at mga kasong sibil mula sa mga galit na mamimili. Ang kanyang imperyo ay gumuho dahil sa sarili nitong kasakiman. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Rafael ang papalubog na araw, sa gitna ng kanyang workshop, lumapit si Elena sa kanya. Sir Rafael, o dapat ko na po kayong tawaging Rafael lang? Tanong ng dalaga ng may bahagyang biro. Hinarap siya ni Rafael at hinawakan ang kanyang mga kamay. Rafael na lang, Elena. Dahil sa harap mo, hindi ako ang sikat na designer. Ako lang ang lalaking iniligtas mo mula sa kadiliman. Dahan-dahan silang nagkalapit. Walang marangyang musika, walang mga kamera, tanging ang tunog ng hangin sa mga puno at ang pintig ng kanilang mga puso. Ipinatong ni Rafael ang kanyang noo sa noo ni Elena. Isang tahimik na pangako ng isang pag-ibig na hindi nakabatay sa yaman, kundi sa katapatan at pagsubok na kanilang nalampasan. Handa ka na bang buuin ang huling bahagi ng ating kwento? Bulong ni Rafael. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Hanggang sa huling ukit, Rafael, ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos. Ang workshop sa probinsya ay naging simbolo ng isang bagong simula. Isang patunay na kahit gaano katindi ang bagyo, ang isang pusong may dangal ay palaging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Ang sikat ng araw sa hapon na ito ay hindi na kasing talim ng mga nagdaang taon. Sa likod ng maliit na kapilya sa probinsya, kung saan ang mga puno ng nara ay nagsisilbing mga piping saksi, ang hangin ay puno ng bango ng mga sariwang sampagita at bagong tabas na kahoy. Walang mga kamera ng media, walang mga sikat na personalidad, at walang magarbong dekorasyon na gawa sa huwad na kristal. Ang tanging naroon ay ang mga taong ang pagmamahal ay kasing tibay ng pundasyon ng isang bahay na itinayo sa gitna ng bagyo. Nakaupo si Lola Ines sa unahan, suot ang kanyang pinakamagandang barot saya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng takot, ay nagniningning ngayon sa kaligayahan habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang pamilya ni Elena, mga simpleng tao na naging tunay na pamilya ni Rafael sa oras ng kanyang kagipitan. Naglakad si Rafael patungo sa altar. Sa pagkakataong ito, ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang kanyang barong ay hindi na simbolo ng isang maskara, kundi ng kanyang tunay na pagkatao. Isang lalaking dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay at mas makinang. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang simpleng singsing na gawa sa pilak, ang metal na mas pinili niya dahil ito ay kasing puro ng kanyang nararamdaman. Nang bumukas ang pinto ng kapilya, pumasok si Elena. Hindi siya suot ang isang gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon, kundi isang simpleng puting bestida na siya mismo ang nagtahi. Ang kanyang belo ay maikli, sapat na upang ipakita ang kanyang mukha na punong-puno ng katapatan. Habang naglalakad siya patungo kay Rafael, ang bawat hakbang niya ay tila isang awit ng pag-asa. Nakarating si Elena sa harap ni Rafael.
Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay na naging katuwang niya sa pagbuo muli ng kanyang pangarap mula sa mga piraso ng pagkawasak. Sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Elena, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang hirap dahil alam nating dalawa kung gaano kalupit ang mundo. Pero ipinangangako ko na sa bawat ukit ng ating buhay, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka. Ang aking puso, ang aking sining, at ang aking buong pagkatao ay sayo na. Hanggang sa huling hininga, ngumiti si Elena. Ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Rafael, ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa kintab ng labas, kundi sa tibay ng loob sa ilalim ng mga sugat. Handa akong maging katuwang mo sa bawat pagbangon, sa bawat disenyo, at sa bawat bukas. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Elena. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo ng dalaga, isang pagdait ng kaluluwa na hindi na nangangailangan ng malalaswang kilos. Ang init ng kanilang mga balat ay tila nagsasabing ang lahat ng sakit ay lumipas na. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil at ang tanging mahalaga ay ang katotohanang sila ay malaya na mula sa mga anino ng nakaraan. Matapos ang seremonya, habang naglalakad sila palabas ng kapilya, nakita ni Rafael ang isang lumang dyaryo sa isang tabi. Ang headline ay tungkol sa tuluyang pagbagsak ng imperyo ni Marcos Valderrama at ang balitang si Kiara at Nico ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang magsisihan at mag-away dahil sa kawalan ng yaman. Tiningnan ni Rafael ang langit. Wala na siyang galit, wala na siyang puot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili, upang hindi na siya maging bilanggo ng kanilang mga nagawa. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan sa piling ng mga taong handang magsakripisyo nang walang hinihinging kapalit. Hon, tara na? Malamig na tawag ni Elena habang hinihila siya patungo sa kanilang maliit na selebrasyon sa workshop. Ngumiti si Rafael at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Tara na, marami pa tayong gagawing disenyo. Ang kwento ni Rafael Santillan ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng muling pagtuklas sa kahulugan ng tunay na utang na loob. Hindi ang utang na isinusuumbat para sa pera, kundi ang utang na loob sa buhay, sa sining, at sa taong hindi ka binitawan nung ang lahat ay nakatalikod na. Ang bawat ukit sa kahoy ay may peklat, ngunit sa kamay ng isang mahusay na artisan, ang peklat na yon ang nagbibigay ng pinakamagandang disenyo. Ang buhay ni Rafael ay naging isang obra maestra, hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay nabuo sa kabila ng lahat ng pagkawasak. Dito nagtatapos ang pagsasama ng pait at tamis, at nagsisimula ang isang bukas na puno ng liwanag.